Lahat po ng nangyayari dyan sa Senado, pagkulong ni Marcoleta, pagkulong ni Estrada, ay dahil lamang sa isang bagay, impeachment trial. At bakit mahalaga to sa administrasyon? Sapagkat wala po silang pantapat sa 2028 kay Vice President Sara Duterte. Yun lang yun. Huwag nyo na kami lokohin, Mr. Marcos, na ganito pa, o ganon, o ibang dahilan. Yan lang po yan eh. Lahat ng pinofloat yung pangalan, si Riz Ontiveros, si Raffy Tulfo, si Lenny Robredo, ay hindi po uubra. Kaya, you want to knock her off the race by convicting her. Yan lang naman eh. Yan ang punot dulo niyan. Yung number one na gustong marinig ng taong bayan, batay na rin sa survey na lumabas ngayon, is paano ba susolusyonan, tutugunan ng administrasyon itong issue ng korupsyon. Number one, yung corruption issue. Ang gustong marinig, paano ba yan masusolusyonan? Para itong lahat ng mga problema natin sa bansa, talagang masolusyonan, attorney. Dahil ikaw ay naniniwala na lahat ng pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin, lahat ng mga kinikeri ngayon ng taong bayan, may kinalaman yung korupsyon dito. Definitely. Sapagkat kung malaki nga, di ba, binibida nila ngayon, naging upper middle income country na daw tayo. Kung yung pera namang yun, hindi naman nagtitrickle down o bumababa sa tinatawag ni Lenny na laylayan, baliwala po yun. Halimbawa, ang isang, ganito po yan parang isang sambahayan. May nanay, may tatay, may 3 anak. Okay. Sabihin mo na ngayon, ang income nyo ay 10,000. Bigla nagkatrabaho yung isang anak na 50,000. So, naging 60,000 ang income. Yung anak naman yun gastador. Sinusugal, binibili ng droga, ginagasto sa luho yung 50,000 na nadagdag. Ganun pa rin. Mahirap pa rin yung pamilya. Ganun din po yung bansa. At yun pong corruption talaga nung nag-survey po ang ating mga survey companies. Number one po yung concern ng ating mga kababayan. Yung pinagtutuunan nila ng pansin na impeachment trial, 1.2% lang po interesado dyan. Wala po silang pakialam dyan. At yan ay pinapakita ng napakataas sa trust ratings ni VP Sara Duterte. Alam nyo, natatawa ako nung tinatanong nyo ako, ano bang pinakamagandang paraan para ma-address ni Pangulong Marcos yung corruption? Ang naiisip ko lang ay isa na very effective. Magbitaw siya sa tungkulin. Pero hindi naman niya gagawin yun Pero kung hindi niya magagawa yun at alam naman natin hindi gagawin, magkaroon ng honest to goodness na investigasyon naman, katulad ng ICI, yung Independent Commission on Infrastructure, chuchu-chuchu, kuno-kuno, di ba? Sabi, yun daw ay hindi pakikialaman. O ano nangyari? Unang-una, walang transparency. Gumawa pa ng mga guidelines para i-livestream yung proceedings. Ano nangyari? Puro executive session. Isang witness lang ang na-livestream. Si Martin Romualdez, si Sandro Marcos, yung ibang mga kaalyado na dumalo po sa pagdinig ng ICI, puro closed door. Ngayon, yung ICI, sinasabi nila independent. Kanino nagsumiti ng report? Sa Malacanang. At sinabi na Malacanang, kami ang magdi-decide, ang presidente ang magdi-decide kung kailan i-release sa publiko. At hanggang ngayon, hindi nire-release sa publiko yung results. Paano kang maniniwala? Alam nyo, a leader cannot govern if he does not have the trust of the people. At walang ginagawa ang Pangulo na magbibigay ng pagtitiwala o magbabalik ng pagtitiwala sa kanya ng taong bayan na ibinigay sa kanya noong 2022 when he was elected with the highest number of votes. Kumbaga sa kwan, tama yung sinasabi ng iba nabudol po tayo. Oo nga. Grabe, no? Speaking of, since na-mention nyo na rin po si Mayor Lenny Robredo, may tanong lang ako sa iyo, attorney, since napanood ko yung interview niya nung nakaraan, sabi niya siya daw ay satisfied at hindi daw alam ng nakararami na marami naman daw pong nagawa ang pamahalaan at ang administrasyon ni Pangulong Marcos. Ano pong masasabi niyo, attorney? Ako man, bigyan mo ng 500 million para sa proyekto sa aking syudad. Masasatisfied din ako. Sa bagay. Oo, tama nga naman. Talagang pupurihin mo rin ako Tayo naman naglolokohan pa naman na manang Lenny Pero attorney, alam naman natin kung gaano sila katindi yung pag-alita nila before. Bakit ngayon biglang may ganyan? Bakit biglang may twist? Ako nga nagtataka eto nga, ako'y natatawa kasi ako, alam niyo naman po, ako ay isang opisyal ng PDP, Partido Demokratiko Pilipino. Alam niyo, habang nag-i-speech si Chairman Cusi at saka si PDP President Baste Duterte, alam mo, natatawa ako, sabi ko, kita mo etong partidong ito ay itinatag kasama si Ninoy Aquino. Kami ang lumalaban hanggang ngayon kay Marcos. Yung mga dating kumakalaban kay Marcos,
Yung liberal, yung mga kung sino-sino dyan, sila ngayon ang kakampihin ni Marcos. Oo Pati yung nga mga sinasabing makabayan, makabayan daw sila. Black, nasigaw ng sigaw, Marcos never again, Kiko Panghilinan, Bamakino, sila mga kaalyado. Talagang bagong Pilipinas anyari. Anyari. Opo. At sa pahayag naman po ng ilang mga analyst, ito, hihingin po kayo ng reaction, attorney. Sabi mga ng ilang analyst dito na ang tingin daw nila sa nangyayari daw sa Senado ngayon, it's a manifestations of the ways in which the country is polarized right now because of the breakup of the unit team. So, meron silang pinapakita ito ngayon ang tayaan ng mga tao sa bansa natin. Either you are with VP Sara or you are against VP Sara. Pero sa akin, sobrang simplification lang kasi ang hinahabol natin dito is really accountability. Kung hindi ito maipapakita ng Senado, mawibikin ang ating democratic institution. So baga, ang sinasabi po dito, attorney, kasi ng isang political analyst, na baga, hindi selective justice na makikita natin, kundi yung dating mga kaalyado ni PBBM before, ayun yung kanyang tinatarget. So baga, hindi mo masasabing selective kasi maski yung wala siyang kinikilala daw, wala siyang itinuturing na kaibigan ba siya o hindi, o kalyado ba siya o hindi, basta kung ano daw yung magiging yung hatol o yung kanyang pananagutan, ganun daw ginagawa ni BBM laban po sa mga dati po niya mga kasama tulad po ng mga pro-Duterte supporters. Speaking of the Senate, alam niyo po, I am very saddened doon sa nangyayari sa ating Senado na ang nangyayari po, it is supposed to be the third great department of government sapagkat legislative, executive, judiciary. At tatlong yan, under a tripartite system of government, meron yang Newtonian physics with respect to politics that they are supposed to balance each other out. Meaning to say na walang isang departamento ang mananaig sa isa. So, walang magiging isang departamento na mag-aabuso o magpiprevail o magdodominate over the others. Ang nangyayari ay nako-co-op na po yung Senado. Ito yung nangyari lamang. Yung nagkaroon ng leadership struggle. Nagkaroon ng 13 na elect si Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Natakot sila because that came on the eve of the transmittal to the Senate noong articles of impeachment. So anong ginawa nila? Unang-una, they tried to prevent the majority from garnering 13 votes. Hinabol nila, hinaras nila si Senator De La Rosa. When that failed, nung ginawa nila, pinilit nila na ang 12 daw ay may quorum at nagpalit sila ng liderato. At eto, nakakatawa dyan. Biglang sinabi ng Malacanang that they recognize the new leadership. Hindi ba independent ang Senado? Hindi ba ayaw ng Senado na sila ay pinapakialaman? Bakit sila humingi ng validation sa ehekutibo? At ngayon, lahat po ng nangyayari dyan sa Senado, pagkulong ni Marcoleta, pagkulong ni Estrada, ay dahil lamang sa isang bagay, impeachment trial. At bakit mahalaga to sa administrasyon? Sapagkat wala po silang pantapat sa 2028 kay Vice President Sara Duterte. Yun lang yun. Huwag nyo na kami lokohin, Mr. Marcos, na ganito pa o ganon o ibang dahilan. Yan lang po yan Lahat ng pinofloat yung pangalan, si Riz Ontiveros, si Raffy Tulfo, si Lenny Robredo, ay hindi po uubra. Kaya you want to knock her off the race by convicting her. Yan lang naman Yan ang punot dulo niyan at suma total. And I would just like to comment doon sa sinabi niyo po na wala daw pinipili si President Marcos. Politiko lang ito sabi ng political analyst na the public will realize that the President is sincere if those who are arrested are the ones closest to him. Ito yung magpapatunay na wala siyang kinikilingan, wala siyang pinapaboran at wala siyang tinatawag ng ibang sektor na selective justice. Ito po ay walang katotohanan dahil alam naman po natin na until now, wala pa rin pong nakukulong ni isang big fish doon sa talagang mastermind nga ng flood control scandal. Kaya hindi po, para sa akin personally, hindi ako naniniwala dyan. Kasi 12 months na Correct. bakit si Marcoleta bilis nagkaroon Kaya nga ng warrant of arrest? Si Jinggoy, kung gusto lang bilisan at kalaban nila, bibilisan nila. Pero yung kaalyado nila, 1 taon na Sona to sona na ngayon Correct. Sona, last year, mahiya naman kayo. Sona this year, si Marcos ang nakakahiya ngayon. Sa totoo lang, bilib nga ako sa administrasyon dahil napakabilis nilang magpakulong, Pero kung titignan natin, doon sa dapat nilang ipakulong, hindi pa rin nakukulong.
Kung si Marcoleta, napakulong nila. Si Sir Mike Defensor, napakulong nila. Kahit nga si Kong Teves, grabe talagang ginawa nila lahat. Maipauwi lang dito. Bakit si Zaldico until now hindi pa rin nakakauwi? Yun ang tanong ng Oo, mamamayan. alam mo, inang kinakatakot ko, baka akong susunod na ipakulong nila eh. Nako, hindi tayo papayag. Kaya mo yan. Ang dami kong kaso eh. Kayang-kaya mo yan, attorney. Opo, so, since ito yung kaugnayan pa rin sa corruption issue, ano nang mangyayari doon sa Bread 18? Matapang po silang naglabas talaga at siniwalat po nila yung malawakang korupsyon sa ating bansa. Pero iba yung trato sa kanila, attorney. Yun nga ako, nahihilo talaga ako dyan sa kung ano yung Brave 18 para sa administrasyon eh. Sapagkat, noong lumabas yan, mismong si Director Matibag nagsabi, ay magulo yan. Imbestigahan natin yan kung anong credibility niyan. Maraming butas. Ang daming mga kaalyado ni Pangulong Marcos sa Senado ang nag-ascribe ng mga ulterior motives sa Brave 18. Hindi daw credible, ang istorya daw ay magulo. Pero ngayon, para imbestigahan si Martin Romualdez, ang ginagamit ng ombudsman ay yung testimonya, in part, noong Brave 18. So, ano ba talaga, kuya? Yun ang mabigat sa atin eh. Hindi wala, ano ba, credible ba o hindi credible? Eh, mag-decide naman kayo. Opo, kasi yan po yung lumalabas talaga sa survey. Bukod doon sa number 1, yung paglaban sa korupsyon ang gustong marinig ng taong bayan, pag-iimbestiga at pagpapanagot sa mga sangkot sa flood control scandal. Scandal, yan po yung pangalawa. Sa gusto pong marinig ng taong bayan sa SONA ngayong araw na ito ni PBBM. Attorney. Oo. At saka isa pa, palagay ko na dapat sabihin niya, no? Although this is not glamorous or what you would call bombastic, yung edukasyon natin, sapagkat alam nyo ba, sa top 1,000 universities sa buong mundo, ang pinakamataas natin, ang Ateneo de Manila, 586 ang rank. Wow. That's the lower 500 sa 1,000. 6 o 7 yata ng top university sa mundo, nasa China. Yun ang talagang napabayaan ng isang mga proyekto ng ating gobyerno. Number 2, agrikultura, yung ating food security, napakasama. Lahat na lang inaangkat natin, hindi lamang bigas, gulay, mga prutas. Samantalang yung mga farm-to-market roads na ninakaw nila yung pondo, yung mga produkto ng ating mga magsasaka, ayun nabubulok sa tabi ng daan sapagkat hindi madala sa merkado. So anong klaseng priority yan? Ang yumayaman dito, we're supposed to be an agricultural country. Yung mga taga-Thailand, taga-Vietnam, dyan lang nag-aral sa UP Los Baños yan ng paggawa ng bigas. Ngayon tayo bumibili sa kanila. Ngayon tayong bumibili ng gulay, napakarami sa Baguio, sa Cagayan, sa Cavite, napakarami po nating gulay at prutas.